Hello guys! Another vlog na naman tayo for today's video. So ngayon ay kakauwi lang namin from Shigoto or work at pupunta tayo ngayon diretso sa Donkey. Buti na lang at andito si Otosang na kahit gabi na ay pwedeng makapagpaunigay para samahan kaming magkaymono or maggrocery sa Donkey. At dahil wala naman akong pasok the next day, sumama akong mag-Donkey para naman makapag-grocery na kasi nga 1 month ago na nung huli kaming nag-Donkey. Paubos na rin kasi yung mga stocks ko na Philippine goods. Monthly kasi kami ditong nagpupunta guys para mag-grocery. So tara guys, samahan nyo akong mag-grocery for tonight. Let's go! Ipapakita ko sa inyo kung ano mga klaseng Filipino foods ang meron dito sa Donkey na malapit sa amin. Hindi kasi lahat ng Donkey ay may Filipino foods kaya napakaswerte namin kasi meron dito sa malapit sa amin. So ayan guys, pag nakita nyo sa Donkey area nyo yung may flag na imported foods, ibig sabihin dyan nakalagay yung iba't ibang klase ng food. Merong from Vietnam, Thailand at marami pang iba. At dahil Pilipino tayo, syempre ito yung kukunin natin. Iba't ibang klaseng Filipino food nga ang meron dito guys. So merong balot, Pure Foods, Century, mga sardines at marami pang iba. Tuwing nagpupunta nga kami dito, nag-iisip na talaga ako kung ano yung menu yung pwede kong gawin. Para pagpunta ko dito, alam ko na yung mga kukunin ko. Hindi rin kasing lahat pwede nating bilhin kasi sobrang mamahal ng presyo. Grabe guys, kailangan talaga yung gusto mo lang or yung kinikrave mo lang yung bilhin mo. Or yung talagang in case of emergency lang yung kukunin mo. Kasi doble, triple talaga yung price dito sa Donkey. Ayan guys, kung napapansin nyo, puro delata yung kinuha ko ngayon. Kasi naman guys, may instances talaga na tamad akong magluto. So kapag ganun, nagbubukas na lang ako ng delata at yun na lang yung inuulam ko. Nakakapagod kasi na kapag galing sa work, magluluto ka pa. Kaya naman, magdedelata na lang tayo. Ang dami ng Filipino food guys, no? So may crispy fry, may mga sinigang mix, tomato paste, at ayan, mamasitas. Kompleto din yung mga mix ni mamasitas dito. Meron din silang mga gatas, at syempre, ito yung gata na sinasabi ko sa last vlog ko guys. Makakabili kayo dito. So gata, ayan, kumuha ako ng 3 agad. And then, meron sila ditong dried gabi guys. So, alam nyo na, maglalaing tayo sa mga susunod na video. At ito naman yung langka na sinabi ko last time. So, meron din silang hinog na langka at hilaw na langka. Meron din sila ditong kinayod na buko. So, kapag gusto nyong magbuko salad, meron sila dito at mga panghalo ng salad. At syempre, ang Barrio Fiesta Bagoong, mga cubes, ayan, meron din sila. Mga seasoning, iba't ibang klase ng seasonings, ayan. Sobrang dami guys, no? Nakaka-enjoy talagang mamili dito sa Donkey. Pera na lang talaga yung kulang guys. At syempre, meron din sila dito mga chichirya guys. Clover, Boy Bawang, Skyflakes, Nova. Diba? May mga ganyan sila guys, grabe. So, lead ang pagpunta mo talaga sa Donkey. Pero hindi ako bumili ng mga yan kasi mayroon pa akong ibang stocks. Pero ito, kumuha ako kasi ito, kalasa siya ng breadstick ng Pinas. Ang sarap niya guys, try nyo din. And then kapag nagkikrave kayo ng nagaraya ng Pinas guys, ng mani, try nyo to guys. Grabe, ang sarap nito. 5 flavors siya per pack. At parang nagaraya talaga siya, iba't ibang flavor. At syempre, kumuha ko ng spicy ramen noodles. Isa to sa favorite ko guys. Grabe, try nyo to. Ang sarap nito at next time ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawang creamy ramen. Napakarami talagang pwedeng mapamili dito sa Donkey. Kaya naman monthly kami nagpupunta dito. And then meron din siyang area for those coffee lovers. And then biglang may nadaanan nga akong Doraemon chichirya dito guys. So shout out sa mga PDM family, lalo sa Nina. Naaalala mo ba to? Di ba binigyan tayo ng boss natin ng mga Doraemon na ganito kasi galing sila ng Japan? Grabe, originated from Japan pala talaga ang pasalubong nila, di ba? Wala lang, naalala ko lang. So kung nanonood kayo ngayon guys, shout out sa inyo. Please do follow, charis. So, punta naman tayo sa meat area. Sayang lang guys, kasi medyo late na kami. Hindi namin naabutan yung mga red tag or sales. Ubus na, so konti na lang yung nakabenta dito. So, dito sa Japan guys, ganito sila magbenta ng mga meat. Naka-per pack na lahat sila and then yung presyo nakadikit na dyan. Hindi kasi uso yung palengke dito guys, so wala tayong palengke dito. Ganyan lang yung mga meat dito. Mga naka-per pack na talaga sila lahat. At talaga namang ang mamahal. Shout out sa 2 senpai na palagi kong kasamang mag-Donkey. So yun guys, magbabayad na tayo ng pinamili nating good for 1 month at nagsisimula na nga akong kabahan.
Bigyan ko lang kayo ng trivia guys. Alam nyo bang dito sa Japan kapag nag-grocery kayo, iba yung color ng basket ng pagpasok nyo at paglabas nyo. So pansin nyo yung basket na gamit ko kanina is color black. So yung black na yon ang ginagamit kapag mag-grocery ka. Meaning, kakakuha mo lang yon sa stocks area at hindi ka pa nakakabayad. And then kapag naman babayaran mo na or bayad mo na, etong yellow basket na yung gamit mo. And then guys, sa pagbabayad naman, hindi ka mismo dun sa cashier magbabayad. So meron sila ditong machine kung saan nakalagay kung magkano yung total amount ng babayaran mo. Meron diyang option kung card or cash yung babayaran mo. Since cash yung sa akin, pinindot ko yung cash. And then i-insert ko dito yung cash na pambayad ko. And then, after mo magbayad, mag-a-ask yung machine kung kailangan mo ba ng receipt. Pindutin mo yung receipt, pero kung iranay naman, kahit hindi mo na siya pindutin, ako kasi gusto ko makita yung price ng pinamili ko. So, pinindot ko yung receipt, and then lalabas dito yung change mo kapag barya, and then dito naman yung kapag papel yung sukli mo. And lastly, of course, yung receipt natin. Para sa mga nandito sa Japan guys, I advise you na magdala kayo ng sarili nyong bag or kimono bag, yung malaki para kapag ganitong magkakaimono kayo hindi na kayo bibili ng plastic kasi magastos yung kada mag-grocery kayo bibili pa kayo ng plastic. Ako ito, isang beses ko lang siyang binili and every time na magkakaimono ako, lagi ko siyang dinadala kasi kahit gaano karami yung pinamili ko, kasya siya dito sa bag na to. Expandable kasi itong bag na to guys. Kailangan mo lang talaga ng diskarteng malupit para magkasya yung mga pinamili mo. Since sanay naman ako sa pagkakamada ng ganyan sa bag, kaya nating pagkasyahin yan. Pero hindi ako dating bagger sa Pinas ha. Eto na nga at napapalaban na tayo sa pagkakamada guys kasi medyo parang hindi magkakasya yung pinamili ko for tonight. Pero dahil magaling nga tayo, magkakasya yan. Gagawa natin yan ng paraan. O diba guys? Kaya pa siyang mabuhol, meaning kasya yung pinamili natin. And then guys, since nasa Japan kayo, be responsible kasi after mong ilipat sa bag lahat ng pinamili mo, meron dyang specific area kung saan may babalik yung tray. So kailangan mo siyang ibalik doon, hindi mo siya pwedeng iwan dyan sa table kasi bukod tanging ikaw ang mag-iiwan kung sakaling iwan mo. Kasi hindi ka naman sure na kapag iniwan mo, may ibang taong sasalo para sa kanya. So eto na yung pinamili namin guys, ayan, ang ganda ng pagkakamada, diba? Pero tingnan mo yung sa senpai ko. Pinagalitan ko nga sila kasi hindi nila dinala yung kimono bag nila. Ang ending, naka-plastic sila. So, ang dami nilang biniling plastic. Sayang, hindi mo naman na magagamit dito yan. Hindi mo na kasi magagamit dito sa Japan yung mga ganyang plastic guys kasi hindi mo naman siya pwedeng gawing basurahan. Meron kasi sila ditong specific na plastic para sa mga basura. And then, yun guys. So, yun yung mga pinamili natin for today's video. At eto na nga si Otosang at handang sumalubong sa amin para tulungan kami sa mga pinamili namin. Sobrang bait talaga nito ni Otosang. Naaalala ko sa kanya yung lolo ko. Domo arigatou gozaimasu, Otosang. So, that's it for tonight guys. Kung nanonood ka pa rin sa vlog ko, please do follow naman to support sa mga videos na gagawin ko sa mga susunod nating gala. So, that's it for today's guys. Thank you for watching. God bless!